Majority Floor Leader. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House, Faustino Bojidi III, will now address the body. Mga kasama sa kapulungan at sa ating pong mga kababayan. Ngayon, buwan ng Marso, ipinagdiriwang natin ang National Women's Month. Kinikilala natin ang lakas, talino, at malasakit ng kababaihang Pilipino. We reminded our people that women are not only at the heart of our homes, they are at the forefront of nation building. Sa bawat sektor, mula sa edukasyon, kalusugan, negosyo hanggang sa pamamahala, malaki po ang naiambag ng kababaihan sa paghubog ng isang matatag at makatarungang lipunan. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po ang ating mga kababaihan. Kasabay din nito, nakikiisa rin tayo sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. This is a sacred time of reflection, discipline, compassion, and generosity. It reminds us of the importance of faith, selflessness, and of caring for those most in need. Isa po itong paalala sa ating lahat na anuman ang ating pananampalataya, ang tunay na lakas sa ating bansa ay nagmumula sa pagkakaisa, paggalang at malasakit sa isa't isa. As we move forward, we do so in a time of global uncertainty. The ongoing tensions in the Middle East remind us that events beyond our borders can deeply affect the lives of our people. To rising fuel costs, increasing prices of goods, and economic instability. Sa nakalipas na buwan, pinagsikapan ng kapulungan na paigtingin ang paglilingkod sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Una, agad nating tinutukan ang panukalang tutugon sa epekto ng Middle East crisis pagkatapos itong i-certify as urgent ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipasa po natin ang House Bill 8418 upang mabigyan siya ng kapangyarihang bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis kung kinakailangan upang ma-regulate ang pagtaas ng presyo nito. Pangalawa, naipasa po natin ang amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Presidential Merit Scholarship Program. Ilan po ito sa mga hakbang na magpapalakas sa edukasyon alinsunod sa layunin ng ating Presidente na tutukan ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Ipinasa rin natin ang Digital Payments Act, isang panukala na magpapabilis ng digitalization ng serbisyo sa pamahalaan upang ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno ay maging madali, maayos at magaan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng digital payments, mababawasan ang red tape at mas magiging transparent na kung saan napupunta ang binayad ng ating mga kababayan. At matapos ang matagal ng panahong hinihintay ng ating mga kababayan, isinulong ng kapulungan ang Anti-Political Dynasty Bill. Naglunsad po tayo ng mga konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao
para makuha ang sentimento ng ating pong mga kababayan. Kahapon ay nagsimula ang deliberasyon sa plenaryo at tinatapos natin ngayong araw. All in all, through the hard work of the members of this chamber, the House leadership, lalong-lalo na po, kay Majority Leader Sandro Marcos, the officials and the employees, we have passed 17 out of the 52 LEDAC priority measures. Ito po ay patunay na ang kapulungan ay masigla at masipag na nagtatrabaho sa inyong lahat, mga kasama, mga opisyal, at mga kawani sa ating Kongreso. Maraming salamat po sa inyo. Ang tagumpay pong ito ay tagumpay nating lahat at tagumpay ng sambayanang Pilipino. It is clear that through collective efforts, the members of this chamber are ready and willing to pass the laws and provide the funds for the programs necessary to address the needs of our countrymen. Ngunit, upang maging ganap na epektibo ang mga hangaring ito, kinakailangan natin tiyakin na ang mga pondong inilaan ng Kongreso ay makarating sa mga mamamayan ng maagap. Dahil ang batas na hindi na ipapatupad ay nananatiling isang papel na walang halaga ang serbisyo na hindi nakakarating sa tao ay huwad na paglilingkod. Kahit po maganda ang naipasang budget, it will mean nothing if the resources for the people do not reach them on time. Kaya naman po, sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Gawin niyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga reyon. Huwag niyo nang sayangin ang oras at huwag na huwag nating paghintayin ang taong bayan. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Ang serbisyo ay mahalaga at mararamdaman lamang kung ito'y napaparating sa tamang oras. Umaapela kami sa inyo hindi bilang kritiko, kundi bilang katuwang ninyo sa mabilis at agarang pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Mga kasamahan, as we go on recess, our work does not stop. The work of the House does not end when the session hall becomes quiet. Tuloy pa rin po ang ating trabaho. And let me assure our kababayan, babalik po kami sa aming mga lugar, dala-dala ang misyong patuloy na maglilingkod para maibsan ang bigat ng pinapasan ng bawat pamilyang Pilipino sa panahong matinding pagsubok. Titiyakin po natin na ang mga bawat proyekto at programa ay may sasakatuparan ng maayos, mabilis at mahusay. The 20th Congress stands ready. We will act decisively, responsibly to lessen the impacts brought about by the global crisis. Hindi po kami titigil sa paghahanap ng paraan upang malampasan natin ang hamon at maitawid natin ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kapwa ko pong mamabatas, the true measure of our work is not how many bills we pass, but how many lives we uplift. And so, as we temporarily close this chapter, let us remember that our duty does not rest
Our responsibility does not diminish, and our commitment to the Philippine people remains unwavering. We will leave this hall not as individuals, but as stewards of the people's trust, carrying with us the same mission to serve, to protect, and to uplift. Makakaasa po kayo sa inyong mga kinatawan ay puspusang magtratrabaho para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At sa darating pong mahal na araw, sama-sama po tayong magnilay at gamitin ang panahong ito para palalimin ang ating pananalig, pagtibayin ang ating ugnayan sa ating mga pamilya, at paigtingin ang malasakit sa ating kapwa, lalo na po sa mga higit ng mga nangangailangan. Isa pong mapayapa, makahulugan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Majority Floor Leader.